Alright, so sa ating huling pag-aaral mga kapatid, tinalakay po natin kung ano po ang dapat maging pamumuhay po ng isang Kristiyano, lalo na kung siya po ay nabubuhay sa mga huling araw na ito. Ano po ang dapat po maging ugali po niya, lalo na po ano po yung dapat ine-expect ng isang mananampalataya when trials come. Dito ho natin natutunan, especially in 1 Peter 4, verses 12 to 19, that ang isang mananampalataya ay hindi dapat magulat kapag dumating po sa kanya yung mga tinatawag po na trahedya, pagsubok, or yung mga testings. Bakit po? Dahil may kaugnayan po siya kay Kristo, at kung si Kristo po ay nakaranas po ng paghihirap, yan din po ang mararanasan ng bawat mananampalataya. Bukod pa ho dito, the reason why nakakaranas po ang mga mananampalataya na mga pagsubok o paghihirap ay may dalawang elemento ho yan. Unang-una, yung unang rason is because yung kaugnayan po nila sa Panginoon. Kung ang Panginoon Hesukristo ay inusig, uusigin din ang kanyang sambahayan. Pangalawa, kung ang isang naturingang Kristiyano ay nagsasabi siya po ay Kristiyano, subalit siya po ay pinarusahan dahil siya mismo ang gumawa ng kanyang sariling kalokohan, kaya naman po siya inuusig, well, it's not something that he should be surprised of. Pero all in all, masasabi po natin ang lahat ng makadiyos na paghihirap po na nararanasan po ng isang Kristiyano, lahat po yan ay kalooban po niya. Tulad po na sinabi dito sa 1 Pedro 4, talatang 19, kung itataas lang po natin ang basa sa talatang 19, kalooban ng Diyos na makaranas po ang Kristiyano ng paghihirap bilang Kristiyano. Kaya kayong nagtitiis ngayon, dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, ay magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ipagkatiwala ninyo ang sarili niyo sa Diyos na lumikha sa inyo dahil hindi niya kayo pababayaan. So dito natapos po si Pedro sa kanyang pagbibigay po ng instruction or exhortation. Do not be surprised pag dumating po ang mga paghihirap. Moreover, huwag ka sana magkaroon ng discouragement kung ikaw ay dumaranas ng paghihirap. Dahil ikaw ay dapat matuwa at maituring ang iyong sarili bilang isang pinagpala ng Diyos. Ngayon, sa pagpasok po natin sa chapter 5, masasabi ho natin mga kapatid that ito po ay mahati po sa dalawang bahagi. From verses 1 to 4, ito po ay mga instruction na ibinigay po sa mga namumuno o nakatanda sa iglesia. So ulitin ko po, ang unang Pedro 5, talatang 1 hanggang 4, ay mga katuruan na ibinigay ni Pedro sa mga pastor sa iglesia sa dapat po nilang gawin at hindi dapat gawin. Pagdating naman po sa talatang 5, hanggang talatang 11, ito po ay isang instruction po ni Pedro para sa pangkalahatan na maging matibay sila, magpasakop sa isa't isa, ipanalangin yung mga mananampalataya na dumaranas din ng paghihirap. At yung mga huling nabanggit po na mga talata na magtatapos ng chapter 5 ay masasabi po natin mga greetings, mga batian, at we could say encouragement to the church bago po tapusin ni Pedro ang kanyang liham. So ngayon, simulan po natin ating pag-aaral po dito sa section na ito sa talatang 1 hanggang 4. Now, mapapansin po natin sa whiteboard, may tatlong kategorya ho yan. There are 3 columns, 3 categories. At maaari ho natin tanungin, why are there 3? Dahil sa ating pag-aaralan po mula sa talatang 1 hanggang talatang 4, may 3 bagay na itinuturo ho sa atin ni Pedro na matutuklasan po natin dito. May 3 bagay na mapag-aaralan ho natin dito. Unang-una, when you see in verse 1, biglang nagbigay po si Pedro ng tinatawag po natin identification. Yan ang una makikita po natin in verses 1 and 2. Verse 1 is identification.
Bakit po siya tinawag identification? Dahil bago ho maituro ni Pedro yung nararapat na malaman ng mga nakatanda sa iglesia, inintroduce muna ni Pedro ang kanyang sarili kung ano po ang kanyang kalagayan at tungkulin sa loob ng ministeryo. So unang-una, in verse 1, identification po ang tawag dito. Bakit po identification? Basahin po natin. Sa mga namumuno sa iglesia, may nais akong ipakiusap sa inyo bilang isa ring namumuno sa iglesia. So dito, the first thing that we see that Peter says here about himself, siya po ay isang nakakatanda sa iglesia. Now, yung salitang nakatanda sa iglesia is from the Greek word presbyteros. Dito po natin nakuha po yung salita o termino Presbyterian. Okay? Kapag sinabi po yung salitang Griego na presbyteros, this simply means nakatanda. Pero kapag ginamit po yung salitang presbyteros o nakatanda sa masasabi natin buong kanon ng Bagong Tipan, may mga iba-ibang paggamit ho ito. Halimbawa, may nakatanda na tumutukoy po sa edad. And then, may nakatanda na tumutukoy po sa isang taong may tungkulin sa sinagoga. And lastly, yung salitang nakatanda sa iglesia ay tumutukoy po sa mga pastor ng simbahan. Kaya nga, madalas po natin naririnig that we have many elders in our church. Pero kapag tinanong mo sila, anong ibig sabihin po ninyo ng elders? Elders sa edad? Elders na nagpapastor? Ang madalas po natin naririnig na sagot is this: hindi ako pastor, pero I'm an elder na nagtuturo sa church. Well, then you're a pastor. Kasi yung ibig sabihin po ng presbyteros or nakatanda sa iglesia is a reference to a pastor. So kung ikaw ay nagtuturo behind the pulpit, tapos sasabihin mo you are an elder pero hindi ka pastor, hindi pa pwede ganon. When you are an elder who teaches behind the pulpit, you are also a pastor. Kasi ang pastor at elder, iisang termino lamang po yan. Magbibigay po ng halimbawa. Kung babasahin po natin ang Gawa, Kapitulo 20. Gawa, Kapitulo 20. At basahin po natin dito sa talatang 17. Gawa, Kapitulo 20. Basahin po natin dito sa talatang 17. Tignan niyo po sinasabi. Acts 20, verse 17. Sabi po dito, habang nasa Miletus si Pablo, may pinapunta siya sa Efeso para sabihin sa mga namumuno sa iglesia na makipagkita sa kanya. Sa wikang English, from Miletus, Paul sent to Ephesus for the elders of the church. Now, yung elders na ginamit po dito is also presbyteros. So, hindi po ito mga taong matanda sa edad. Kundi kapag sinabi nakakatanda sa iglesia, ito po ay katumbas ng tawag o termino, pastor. Yun po ang literal. Ngayon, kung titignan nyo po sa isang literal na Tagalog, the translation, they would render it as this: nakipag-usap si Pablo sa mga nakakatanda sa iglesia. So tatandaan ho natin, may nakakatanda pagdating sa edad at may nakakatanda pagdating po sa tawag of pastoral ministry. So bilang halimbawa lang ho, saan natin mababasa na yung salitang presbyteros, which is nakakatanda, ay minsan tumutukoy po sa edad. Basahin po natin ang 1 Timoteo 5, talatang 1. 1 Timoteo 5, talatang 1. 1 Timothy chapter 5, verse 1.
Sabi po dito sa unang Timoteo 5, talatang 1. Okay? Sabi po ng Biblia, huwag mong pagsasabihan ng marahas ang matatandang lalaki. Do not rebuke an older man harshly. Yung ginamit again na salita po dito, huwag mong kausapin ng isang brutally way ang mga nakakatandang lalaki. Ang ginamit po na salita po dyan, presbyteros. Pero, maaari ho natin tanungin, Brother Joshua, posible po ba na ang salitang presbyteros ay tumutukoy po sa nakakatanda sa edad at tumutukoy din sa tungkulin ng pagiging pastor? Meron po. Basahin po natin ang ikalawang Juan, Kapitulo 1. 2 John, chapter 1, verse 1. Ikalawang Juan, talatang 1. Ikalawang Juan, talatang 1. Tignan niyo po ang nakalagay. Mula sa namumuno sa iglesia, mahal kong ginang na pinili ng Diyos, kasama ang iyong mga anak, minamahal ko kayong tunay. At hindi lang ako, kundi ang lahat ng nakakilala sa katotohanan. The elder to the lady chosen by God and to her children. So yung salitang elder ho doon, presbyteros din ho ang ginamit. Pero dahil si Juan ang sumulat po niyan, kung sasabihin po natin that ang petsa ng pagkakasulat ng ikalawang Juan is somewhere between the 90s na AD, sigurado, presbyteros po siya, hindi lang sa tungkulin, pati na rin sa edad. So he is both an elder of age, and he is also an elder in office and position. So lagi ho natin tatandaan mga kapatid, na tuwing ginagamit po yung salitang elder, lalo na sa konteksto ng pagtuturo, o kapag ikaw ay tinatawag na elder in teaching, in exposition, or preaching behind the pulpit, kapag itinuring ka elder, that means you have been ordained as a pastor. Now, pwede ho natin sabihin, I am an elder of age, I like to exhort, pero iba yung elder of age sa elder po ng opisina. So yung binabanggit po dito ni Pedro, hindi lang po siya apostol. Nakikipag-usap po siya sa mga ibang nakakatanda in the church dahil siya mismo ay nakakatanda rin pagdating lang, hindi lang po sa edad, pati na rin po sa opisina. So si Pedro, we could say he is an apostle and pastor. He is an apostle and pastor. Okay? Now sa ating modernong henerasyon, posible po ba na ang isang pastor ay maging apostol, katulad po ng mga nakikita natin apostol na may sinulat na liham sa Bagong Tipan? The answer is no. Hindi na ho. No. Why? Dahil ang tungkulin po at function ng mga apostol nung panahon po ni Kristo, nung unang dantaon, is so extraordinary that kailangan po sila gamitin po ni Kristo upang ang lahat ng kanilang isusulat, itinuturo, at gagawin, yun na po ang magiging pundasyon para po sa church. Kaya ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 20, na ilatag na ang posisyon o ang pundasyon para sa iglesia. At sino po ang naging pundasyon ng church for doctrine? Ang mga apostles and prophets. Dahil ang huling apostol ay si Apostol Juan, natapos na ho doon yung tawag of apostleship. Okay? So unang-una, ang sabi po ni Pedro about himself, ako po ay isang nakatanda sa iglesia. Pangalawa, kung babalikan po natin ang unang Pedro, meron pa rin binanggit po si Pedro dito patungkol po sa kanyang sarili. Hindi lamang po siya isang nakatanda sa church, pero sabi din po dito, sa talatang 1, may nais akong ipakiusap sa inyo bilang isa ring namumuno sa iglesia at nakasaksi sa mga paghihirap ni Kristo. So,
Si Pedro, based on identification, hindi lang po siya pastor, pero sabi po ng Biblia, siya po ay saksi. Now, kapag sinabi po yung salitang saksi, any of you, raise of hands, have you ever heard of the word martyr? Narinig niyo na po ba yung English word na martyr? Right? Now, yung ginamit po dito sa tekstong Griego na saksi is martus. Martus. Ngayon, kapag sinabi po yung salitang martus, may mga iba't ibang paggamit din ho ito. Ang ibig sabihin po ng martus is, itong taong ito ay nakasaksi sa mga nangyari at sumasang-ayon din siya. Pangalawa, ang ibig sabihin po ng martus ay tumutukoy din po minsan sa mga taong pinatay, alang-alang po sa mensahe na kanyang ipinapahayag. Pero dito, ang paggamit po ni Pedro ng salitang saksi is that mula sa simula ng ministeryo ng ating Panginoon Hesukristo hanggang sa kanyang pagkamatay, kitang-kita po niya physically, literally speaking, yung mga kahirapan na dinanas ng ating Panginoong Hesukristo. So bakit po niya kailangan banggitin na siya po ay isang saksi ng mga paghihirap po ni Kristo? Is due to the fact that nais po niya i-encourage yung mga mananampalataya na kung sila po ay dumadanas po ng paghihirap, hindi po sila nag-iisa. Dahil nga po ang ating Panginoong Hesukristo ay dumanas din ng paghihirap at ito ang katunayan niyan. Ang katubayan at katunayan niyan is that si Pedro, bilang parte ng orihinal na 12 alagad, nasaksihan po niya ang paghihirap ni Kristo. Lastly, in identification, sabi niya po dito, hindi lang po siya nakasaksi sa mga paghihirap ni Kristo, pero sabi ho, makabahagi rin sa kalwalhatian niya sa kanyang pagdating. In English, he is a witness of Christ's sufferings who will also share in the glory to be revealed. Okay? So, ang sinabi po dito is share in English or participant. Share or participant. So, si Pedro, he identifies himself in 3 ways. Nakakatanda sa iglesia, isa po siyang saksi sa mga paghihirap po ni Kristo. Pangatlo, magiging bahagi rin po siya o makakabahagi ho siya sa mga darating po na glory na ipinangako po ng Diyos. So these are the things na makikita po natin in identification. Now it is interesting dahil ano nga po bang ibig sabihin na maging bahagi ng kalwalhatian sa kanyang pagdating? Ano po ba yung kalwalhatian na tinutukoy po dito? Well, yung salitang glory that will be revealed ay madalas po na binabanggit po ni Pedro sa kanyang liham. Halimbawa, kung babasahin po natin ang chapter 1, talatang 5. Hindi po ito yung first time na binanggit po ni Pedro yung salitang kalwalhatian. Pero in chapter 1 verse 5, dito ho na unang binanggit yung salitang kalwalhatian na ipapakita one day. Verse 5. At sa pamagitan ng pananampalataya nyo, iniingatan kayo sa kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo ng kaligtasang nakalaang ihayag sa huling panahon. Ngayon, kung ibababa po natin ang basa sa talatang 7, baba po natin ang basa sa talatang 7, para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayan tunay ang pananampalataya nyo, papupurihan kayo't pararangalan pagdating ni Hesukristo.
Or in English, when Jesus Christ is revealed. So ngayon, what Peter is saying is that, bagamat kayo ho ay nakaranas ng paghihirap, ito ang encouragement ko sa inyo. Sa mga pastor ng iglesia, bilang isang namumuno sa iglesia, sabi po ni Pedro, ako ay isang saksi ng mga paghihirap ni Kristo. Bakit niya kailangan banggitin yon? Dahil hindi kayo nag-iisa sa iyong mga paghihirap. Dinanas din niya ng ating Panginoon Jesucristo. So be encouraged. Because if they persecute you, they have first persecuted me. Pangatlo, tayo, katulad ninyo, including myself, ay makabahagi sa darating po na kalulhatian sa kanyang pagdating. Now, how is that an encouragement? It is an encouragement dahil pansamantala lang po ang ating paghihirap, mga kapatid. Pasampantala lang po yung mga nararanasan po natin ng pagsubok. Why? Because at the coming of Christ, hindi lang po papatayin ni Kristo ang lahat ng mga hindi mananampalataya, pero tatanggalin po niya once and for all si Satanas, ang kasalanan, at ang huling kaaway, which is death, ang kamatayan. And when He comes, mawawala na po yung paghihirap. Kaya sabi po ni Juan in the book of Revelation, every tears I will wipe away from your eyes, for there will be no more death, no more sorrow, for the former things have passed away. Yan yung tinutukoy po ni Pedro dito. So in other words, he gives them identification. Ako si Pedro, yes, apostol ako, pero nakakatanda ako sa iglesia. At bilang nakakatanda, hindi lang kayo ang nakakaranas ng paghihirap. Ako ay isang saksi sa paghihirap ng ating Panginoon, kung saan tinitiis natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Kanya. At pangatlo, bagamat nasaksihan ko ang Kanyang kahirapan, at bagamat tayo ay dumadanas sa paghihirap, mga kabahagi pa rin tayo. Masasabi natin, we are participating sa kalwalhatian na darating sa Kanyang pagdating. Ngayon, yan po yung verse 1. Pagdating po sa point number 2, hindi na po identification po ang tawag dito, kundi exhortation. Ngayon, ibibigay na po ni Pedro yung dapat gawin ng mga namumuno sa iglesia. Now, we can say, there are 7 things na makikita po natin dito. Bakit po 7? Dahil may tinatawag po na 3 don't or 3 do nots, and may tinatawag na 4 or 4 do's. 3 bagay na hindi dapat gawin ng mga nakakatanda sa iglesia, at 4 na bagay na dapat gawin ng mga nakakatanda sa iglesia. So umpisahin po natin dito sa talatang 2 of 1 Peter chapter 5 verse 2. Unang-una, alagaan. Alagaan ninyong mabuti ang mga mananampalatayang kasama ninyo. Be shepherds of God's flock that is under your care. So, yung nakikita po natin dito na do's is number 1, shepherd. Shepherd them. Shepherd the people of God. Now, sa Biblia, kapag sinabi po yung salitang pasturan mo sila, or mamuno ka sa kanila, or to shepherd them, usually ang sa isip po ng tao, when they hear the words, pastor, ang unang-una na sa isip po nila is, nangangaral lang behind the pulpit. That's it. Tuwing Sunday lang yon. Wala tayong communication. There's no hard work. That's it. Just I only preach on Sunday. Pagkatapos ng gawain, yun na ang pastoral ministry. Pero kapag pinag-aralan po kung paano gamitin yung salitang shepherd,
in both the Old and New Testament, makikita po natin that yung word at occupation po na shepherd ay hindi madaling trabaho. It involves protection. Nagbibigay ka ng proteksyon sa mga tupa. Yan ang gawain po nila Haring David. Bago po siya naging hari, siya po ay isang pastor, isang tagapagbantay ng mga tupa. Sabi din po ng Biblia, patungkol po sa kanyang buhay, nilapitan siya ng leon, pinatay niya yung leon. Nilapitan po siya ng may ibang uri ng hayop, pinatay din po niya. Protecting the sheep. Because the main job of an elder is to protect. Pero the question is, anong klaseng proteksyon ang tinutukoy po dito? Protection po sa physical? Well, primarily, ang proteksyon na binabanggit po ng Biblia dito is protecting the church from false doctrine. Protecting the church from sin. Kaya mapapansin po natin, sa ating modernong henerasyon, maraming nagtuturo, wag mo na lang ituro na ang church ay kailangang magbantay pagdating sa false doctrine. Ituro na lang natin pag-ibig. Pero mga kapatid, kung hihimayin po ang Mateo hanggang Revelation, may isang aklat lang sa buong bagong tipan na walang binanggit patungkol sa false doctrine, at yan po ay yung aklat ng Philemon. Nangangahulugan kung isang aklat sa bagong tipan ay hindi binanggit po ni Pablo yung katuruan about false teaching, this then means that the rest of the 27 books of the Bible may kinalaman sa false doctrine. So, gaano po ba kaimportante po ang protecting the church from false teachers? Napaka-importante that kapag sinantabi natin ang false doctrine, mawawala po ang 26 books ng bagong tipan. Si Kristo ang nagturo, beware of false prophets. Si Pablo din ang nagturo sa mga namumuno sa Efeso. May manggagaling sa inyo na wawasakin ang iyong pagkakaisa. And then, nung tinuro po niya ang Roma, sabi po niya, may mga ibang tao na itinuturo nila that you can be justified by works. Mali yan. Yan din ang sinabi po niya sa Galatia. Napaka-importante po talaga mga kapatid that ang sino man po na may ganitong klaseng tawag, hindi lang po siya nangangaral, he is protective of the church. Why? Dahil kapag ang iglesia ay hindi iningatan, dito puwapasok ang pagkakahati-hati, dito puwapasok ang mga maling aral, dito pumapasok po, masasabi natin, mga dibisyon. At lalo-lalo na po, may mga mapapansin, mapapakinggan po tayo na mga ngaral po na sikat ngayon on Facebook, YouTube, na talagang in-expose na mga ibang mananampalataya all over the world na nagtuturo po siya na ang Diyos ng lumang tipan ay iba sa Diyos ng bagong tipan. So ngayon, kapag ang iglesia ay hindi pinoprotektahan with doctrine, mabubulag ho at matatangay ho sila. So ang trabaho po ng shepherd is to protect. Pangalawa, ang trabaho din po ng shepherd is not just to protect, but to feed. Magpapakain. Ang trabaho po na katanda sa iglesia ay hindi pakainin po ang church with entertainment. Or pakainin po sila with activities na walang kinalaman sa kaharian po ng Diyos. The main priority of the pastor is to feed God's people with His Word. When you feed, bahagi na rin po dito yung discipleship. Hindi mo pwede ipaghahiwalay ang discipling sa feeding. Kasi kapag nagpapakain ka, meron kang intensyon na aralan din sila upang yung mga naibigay mo sa kanila ay kanilang gamitin balang araw. So there is a discipleship intention involved. So what does that feeding look like? Well, balikan po natin ang Gawa 20 at makikita ho natin dito, paano po ba magpakain ang mga nakatanda sa iglesia?
Acts chapter 20, at simulan po natin dito mga kapatid sa talatang 25. Gawa 20, talatang 25. Acts chapter 20, verse 25. Sabi po ng Biblia, napuntahan ko kayong lahat sa aking pangangaral tungkol sa paghahari ng Diyos. At ngayon alam kong hindi na tayo magkikita pang muli. Verse 26. Kaya sasabihin ko sa inyo ngayon, na kung meron sa inyo na hindi maliligtas, wala na akong pananagutan sa Diyos. Verse 27. Ito ho yun. Sapagkat wala akong inilihim sa inyo sa aking pagtuturo tungkol sa buong layunin at plano ng Diyos. So ano po ang itsura ng isang shepherd na nagpapakain sa church? Ang tungkulin po niya in feeding, sabi po ng Biblia, ay hindi lang po yung verse 1, verse 2, that's it. His main job, sabi po dito ni Pablo, ay maipakita po ang buong layunin ng Diyos, how that fits together, and what the church needs to know in the Bible. So minsan, maari ho natin tanungin, Pastor, bakit marami po tayong mga verses na tinitignan? Eh yun na nakalagay eh. The Bible tells us, I did not avoid showing you the whole counsel of God. Why? Because ayaw nga managot si Pablo sa kanyang gawain in feeding the church. And it's also beneficial for the church dahil makikita po nila that hindi lang ito interpretation po na nagtuturo. Talaga napapatunayan ng bawat may akda ng Biblia na sila po ay nagkakaisa sa kanilang mga doktrina. So si Pablo, wala na ho siya pananagutan. Na ipakita ko na ang buong counsel of God. Yun ang ibig sabihin po ng gawain ng shepherd. Feeding. Feeding. So syempre, when you are feeding the people of God, at tama po ang pinapakain, ito po magiging resulta po niyan. Mabubusog sila. Lalakas sila. Lalago sila sa kaalaman. Lalago po sila sa pagsunod sa salita ng Diyos. Dahil ang tamang pagpapakain sa simbahan ay magbibigay po ng epektibong resulta sa kanilang personal na pamumuhay. So, that is the job of a shepherd, to protect, to feed, to disciple, and etc. Ngayon, hindi lang po natatapos diyan. Kung babalikan po natin ang unang Pedro 5, hindi lang po siya tinawag na mag-alaga. Pero sabi din po dito sa verse 2, alagaan ninyong mabuti ang mga mananampalatayang kasama ninyo. Katulad sila ng mga tupa at kayo ang mga tagapag-alaga nila. Dapat taos-puso ninyo silang pangalagaan. So another thing that you will notice is, they're not only shepherding, pero taos-puso. Oops. Sabi po dito, taos-puso. Willingly, from the heart. Mag-alaga. Marami po na nagsasawa mag-alaga. And what do I mean by that? It is very common po sa ating modernong henerasyon, after 3 years, they retire. After 5 years, they quit. After 6 years, aalis na lang. Why? Because ministry is too hard. Meron naman iba na umaalis dahil napilitan lang po sila na mag-alaga. Dahil walang tumatayo eh. So napilitan sila. So ngayon, ang sabi po ni Pedro, kayo mga namumuno, protect and feed the church of God. Pero hindi natatapos diyan. This is how you pastor, sabi ni Pedro. Alagaan mo sila na mabuti na taos-puso. Bakit po kailangan taos-puso? Taos-puso dahil nagmamahal sila eh. Nagmamahal. Tulad po ng mga magulang, katulad po ninyo. Taos-puso ninyo pinoprotektahan,
Taos-puso po ninyo inaaralan, taos-puso po ninyo pinagsasabihan, dinidisiplina ang inyong mga anak. Why? Kasi nagmamahal kayo. Ganoon din po yung mga nakakatanda sa church. Merong mga madaldal, merong mga maiinitin ng ulo, merong mga maramdamin, merong mga masyadong tahimik, meron yung mga gaito. Iba-iba po ang mga ugali in the church. Pero sabi ng Biblia, kayong mga namumuno, taos-puso ninyo silang alagaan. Hindi sinabi lahat ng mga madadaldal, umalis na kayo ng church. O lahat ng mga hindi nakikinig at natutulog sa church, umalis na lang kayo. No, but he says, taos-puso ninyo alagaan. So ano po ang itsura ng pag-aalaga? Well, ang itsura po ng pag-aalaga ay makikita po sa buhay ni Kristo. Kung makikita niyo po kung paano inalagaan ni Kristo ang mga mananampalataya, tignan niyo nga po yung mga naging kahinaan ng mga alagad. Nakita na po nila lumalakad si Kristo sa dagat, pinagdudahan pa rin nila ang Panginoon. Nakita po nila magpagaling si Kristo ng ilang beses na, and yet they still doubt Christ. Sa kabila ng lahat ng ipinakita po ni Kristo na ebidensya na siya nga ang Mesiyas, nung siya na po ay inaresto, iniwan siya ng mga alagad. Pero anong ginawa ng ating Panginoon? Minahal pa rin sila. Yun ang trabaho ng isang nakakatanda. Kung ang basihan lang ay ang pagkakamali ng church, walang matitira na pastor. Dahil ang lahat ay nagkasala. Lahat tayo ay makasalanan. Pero kailangan taos-puso ang pag-aalaga dahil may layunin at intention siya. Tinitiis niya ang lahat ng paghihirap, bagamat iba-iba ang mga ugali, bagamat iba-iba po ang kanyang mga pinagdadaanan, nagpo-protect, nagpapakain, inuunawa po niya ang mga bagay na ito, mga taong ito, dahil may intention po siya na maipresenta sila sa tulong po ng Espiritu Santo bilang malinis at karapat-dapat sa harapan po ng Diyos. So hindi po pwede, ay, si Brother Wade, ganyan siya, bahala ka sa buhay mo. Hindi pwede ganon. Or si Brother Joel, ganyan ka, ayaw mo makinig, bahala ka sa buhay. Hindi. Taos-pusong alagaan. That involves discipline, warning, constantly reminding. At makikita po natin mamaya kung bakit yung 7 bagay na ito ay kailangang maituro ni Pedro dahil may kahihinatnan, may pananugutan ang mga mag-aalaga. So ngayon, ang trabaho po niya is to shepherd, taos-puso na alagaan. Number 3, hindi lang po siya tinawag, kasama po yung mga namumuno na mag-alaga, pero sabi po dito, dapat taos-puso ninyo silang pangalagaan dahil ito ang nais ng Diyos. Hindi dahil sa napipilitan lang kayo o dahil sa may hinihintay kayong kapalit, kundi dahil sa nais talaga ninyong makatulong sa kanila. So here's another one. Nais na makatulong. So syempre, hindi mo lang sila binabantayan o inaalagaan, pero may nais ka rin na makatulong sa kanila. So ang trabaho po ng isang nakakatanda, kapag binigyan po siya ng discernment, kaalaman, karunungan po ng Diyos of what the church needs, hindi siya maghahanap ng mapupuna sa church para pabaksakin sila, kundi maghahanap po siya ng solusyon, gamot, para lalo sila tumibay. So ang pinagkaiba po ni Kristo sa Pariseo is this, ang Pariseo, hanap lang niya ng hanap ng butas at titirahin ka. Pero walang solusyon. Walang encouragement. Kundi tira lang na tira. Hindi kayo katulad namin. Kami marurunong, kami mahuhusay. Kami ang may alam sa lahat ng bagay. Kayo, wala kayong kwenta. Ganun ang mga Pariseo eh. Pero si Kristo, iba. Si Kristo, you have a weakness, I will point it out, but here's the solution. May kahinaan ka, ito yung kahinaan mo, pero ito rin ang solusyon. May nagawa kang kasalanan ang nagawa mo, pero kung hihingi ka ng tawad sa Diyos,
patatawarin ka niya. May nais siya na tulungan po yung mga kapatiran. Kaya nga po, paano po niya matutulungan po ang mga kapatiran in the church? He needs to study the Word of God. Kapag ang mga nakakatanda sa iglesia, pinag-aaralan maigi ang Biblia, they know exactly on how they can help the church. Now, there are two things. Ang shepherding or nangangasiwa sa loob ng gawain is someone who not only teaches, pero he's oversighting, giving oversight. Pinapanood po niya ang church. So habang pinapanood po niya ang kalagayan po ng church spiritually, nag-aaral din po siya mula sa Biblia kung ano yung dapat maipakain sa kanila upang sila'y magamot, dumakas, at matulungan. Yan ang trabaho po ng mga namumuno. Pero, when you get to verse 3, ito na po yung panghuli, huwag kayong maghari-harian sa mga mananampalatayang ipinagkatiwala sa inyo upang alagaan, kundi maging halimbawa kayo sa kanila. Maging halimbawa. Now, it is one thing to teach, it is one thing to feed, it is another thing to help. Pero bahagi rin po dito sa tungkulin po sa nakakatanda sa iglesia, tulad po nila Pedro, is at lahat ng kanilang itinuturo, sinisikap po nila sa tulong ng Diyos na makita sa kanila yon. Now, si Kristo ay isang magandang halimbawa. He is the perfect example, to be more exact. Hindi lang po niya isinugo ang mga alagad na humayo. Ang ginawa muna po niya ay tinuruan at pinakitaan po niya yung tamang paghahayo. Nung makita ng mga alagad kung ano yung tinuturo at ano yung ginagawa ng Panginoon, and then only sinugo sila. Bakit po? Dahil kailangan magbigay ng halimbawa si Kristo on how to do it. So it's so easy to say, everyone must evangelize, but unless they see that example from the minister how to do it, the trabaho nga po ng sheep is to follow the shepherd. At kung ano yung natututunan po ng substitute shepherd sa kanyang chief shepherd, ay gagayahin po niya. Halimbawa, sa 2 Timoteo 2, kung ating po babasahin, 2 Timoteo 2, verse 1 and 2. 2 Timothy chapter 2, verse 1 and 2. Nagpakita po si Pablo ng isang magandang halimbawa kay Timoteo. 2 Timoteo 2, 1 hanggang 2. Sabi po ng Biblia, kaya ikaw, Timoteo, bilang anak ko sa pananampalataya, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaang tao na makapagtuturo rin sa iba ang mga aral na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi. So ulitin ko po, ano ang dapat maituro? Ano ang dapat maibigay na doktrina ni Timoteo sa mga ibang kapatiran? Yung mga aral na narinig ni Timoteo kay Pablo sa harapan ng maraming saksi. So nagbigay si Pablo ng halimbawa patungkol sa kanya sarili. Ito yung dapat mo ituro sa mga ibang kapatiran dahil narinig mo yan sa akin. Naging halimbawa ko sa inyo pagdating sa doktrina. Pero hindi lang po sa doktrina, mga kapatid. Naging halimbawa din po ang mga alagad ng Diyos when it comes to faith. What do you do when the church is lacking faith? What do you do when the church has doubt? What do you do when the church has fear? You have to show them an example of faith in God. Halimbawa, sa Pilipos Kapitulo 4, tignan nyo ho. Si Pablo na naman ay nagbigay ng magandang halimbawa. Pilipos 4. At simulan po natin dito sa talatang 8. Tignan nyo ho. Talatang 8. Philippians 4 verse 8, sabi po ng Biblia,
Bukod diyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Verse 9, ipamuhay nyo ang lahat ng natutunan nyo at tinanggap mula sa akin, sa salita at sa gawa, at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. So again, Paul is not just teaching, nagpapakita po siya that when he's teaching about faith, na magtiwala ka sa Diyos, hindi siya nagpapakita na siya po ay nagdududa sa Diyos, nagrereklamo sa Diyos, kundi he is showing them an example of what it means to have faith. Kaya si Pablo ay nakapagsalita ng isang mabigat na salita. Imitate me as I imitate Christ. Napakabigat po nun. Pero nasabi po ni Pablo po yun under inspiration dahil tinutulungan po siya ng Diyos to practice what He teaches. So ngayon, yan po yung 4 na do's na dapat po gawin ng isang nakakatanda sa church. He must shepherd the church, taos puso po niya alagaan, nais po niyang tulungan ang iglesia, at maging magandang halimbawa sa iglesia. Now, bago po tayo humantong dito sa column 3, ano yung 3 bagay na hindi dapat gawin ng mga namumuno sa iglesia? Balikan po natin ang 1 Pedro 5. Talatang 2. Here are 3 things na hindi dapat gawin ng isang nakatanda sa iglesia. Number 1, dapat taos puso ninyo silang pangalagaan dahil ito ang nais ng Diyos. Hindi dahil sa napipilitan lang kayo. That's 1. Ang sino mang tinutukoy po ni Pedro dito, sabi niya, yung mga nasa opisina ng pamumuno, wag sana kayo'y nasa opisina ng pamumuno dahil napilitan lang kayo. So that's 1. Marami tao napipilitan na maging ganito. Why? Dahil naudyukan sila ng kanilang mga kaibigan, pinwersa ng church, pero deep down, wala talaga doon yung nais. So napipilitan. Meron naman iba, napipilitan magpastor kasi malaki daw yung sahod. Natatandaan ko po noon mga kapatid, when I used to work at the hospital, sabi po ng nakausap ko po ng nurse, may kakilala po siya na nurse. Sabi yung nurse na yun, yung kaibigan ko na nurse, iniwan niya yung pagiging nursing niya para maging pastor kasi ang laki daw ng kita ng isang pastor. So napilitan, iwanan ang pagiging nurse, napilitan maging pastor, hindi dahil taos puso nais makatulong o mangalaga, kundi pera. Kaya ang susunod po dito, number 2, tignan niyo po nakalagay, o dahil sa may hinihintay kayong kapalit. So halimbawa, oy, Bible study ko kayong lahat ha, dapat every Friday nagbibigay kayo ng $400 sa akin. May kapalit. Hindi mo ba natatandaan? Ipinanalangin namin kayo. Nasaan ang aming pagpapala sa pinansyal? So nag-aabang ng kapalit. Natatanda mo ba, sinundo kita, hinahatid kita, nung wala kang sasakyan? Nasaan na yung merienda namin? Naghahanap ng kapalit. Matter of fact, mga kapatid, yung mga puwapasok po sa pamumuno po ng iglesia na may ganyang klaseng motibo, matindi ang pananagutan po nila sa Diyos. Kasi naghahanap po silang kapalit eh. Kaya nga, ang unang-unang binanggit po ni Pedro dito, taos puso dapat. Taos puso. May nais. Hindi yung bina-Bible study ko sila, inaalagaan ko sila, nasaan yung kapalit. Mali yun. Amen? Lastly, verse 3, huwag kayong
maghari-harian sa mga mananampalataya. Now, napaka-importante mga kapatid na malaman po ninyo kung ano po ang responsibilidad, autoridad, at sukat ng autoridad ng mga namumuno. Bakit po? Dahil in our generation, even in the time of the Bible, kapag binasa niyo po ang ikatlong Juan, in your own time, pag binasa niyo po ang ikatlong Juan, may isang lalaki po doon na ang pangalan ay Diotrephes. Siya ho yun. Yung naghahari-harian sa loob ng gawain. Biro mo, ayaw niya pakinggan si Juan. Tapos yung mga hindi sumasang-ayon sa kanya, bagamat mali yung ginagawa niya, pinapalabas niya sa iglesia. So si Pedro, nagbibigay po siya ng magandang halimbawa of what a minister is not to be. Hindi siya diktador, hindi siya emperador, kundi siya ay alipin at tagapaglingkod. Di ba sabi ni Kristo, anyone among you that wants to be chief, let him be your servant. He that desires to be first, let him be last. So, ang ituring niyo po sa mga pastor, mga kapatid, is that sila yung pinakamatataas, hindi ho. According to the teachings of the Bible, they lead from a position of being last. What does that mean? Hindi dapat ituring ang mga nakakatanda sa iglesia na parang presidente. Usong-uso po ngayon kapag may pastor at may asawa ho siya, yung tawag po sa kanyang asawa, First Lady. Mali ho yun. Wala po yun sa Biblia. Pero ang katwiran po ng iba, tinatawag namin First Lady kasi bilang respeto, pero ang respeto mga kapatid ay kailangan naaayon sa Biblia. So, meron naman iba kapag ikaw ay pastor, tapos ang asawa mo, tinatawag na pastora. That's also wrong. So, one of the things that we see is that hindi dapat maghari-harian po ang namumuno. Na bakit po sinabi hindi dapat maghari-harian? Because notice the contrast. Huwag ka maghari-harian, kundi maging halimbawa. So, marami po, they desire to be pastors for the purpose of power. They want control. Kapag hindi ko nakuha yung gusto ko, magwawala ako dito. Yun yung ugali na ayaw po ni Pedro na makita sa mga namumuno in the church. Yung naghahari-harian. Kasi, the reason why hindi pwede maghari-harian po ang mga namumuno is because iisa lang po yung hari. Si Kristo ho yun. Yung literal na paggamit po ni Pedro dito, huwag kayong maghari-harian, simply means, do not be lords over the church. Dahil may isang pangulo, may isang ulo, may isang Panginoon lamang for the church. And that's Christ. So kapag nakita niyo po si Brother Joshua, naghahari-harian, as an example, harinawa na hindi po ito mangyari, pero just an example, you have to evaluate, unang-una, what is he saying? What is he forcing? Is it biblical? Is he doing it in a right and godly attitude? If not, warn me. Rebuke me. Tell me. Yun ang sinasabi ng Biblia, huwag kayong maghari-harian. Maging halimbawa. Now, there are many reasons kung bakit marami mga namumuno in the church nagiging agresibo sa kanilang pamumuno dahil unang-una, maraming hindi nakikinig. So ngayon, dahil of lack of knowledge maaari, napipilitan po sila na gumamit ng ibang klaseng paraan para makinig ang church. Pero in the Bible, kapag naging halimbawa ang mga namumuno in the church sa kanilang iglesia, hihipuin po ng Panginoon ang puso ng mga kapatiran at tularan po nila yung mga nag-aalaga sa kanila. So halimbawa, Mama Tess, magbasa ka ng Biblia pero hindi ako nakikitaan ni Mama Tess na nagbabasa ng Biblia. Pero papersahin ko siya na magbasa ng Biblia pero hindi ko naman ginagawa. I have to be an example. So the same thing na binabanggit po dito, 3 do's, 4 do's, 3 do nots.
Huwag sa pilitan. Huwag kang maghanap ng may kapalit. Huwag kang maghari-harian. Ako yung pastor, pakinggan mo ako kapag hindi mo ako sinunod. Tatanggalin kita. Hindi, mali yun. Pero may sinasabi po ang Biblia na magpasakop. Iba yung pagpapasakop sa naghahari-harian. Yung pagpapasakop, bunga po yun ng pag-ibig eh. Pag-ibig sa Diyos. Ang naghahari-harian, ang dulot po niyan mga kapatid sa mga kapatiran ay takot, intimidation, and that should never be the feeling of the church. So that being said, after exhortation, pagdating po natin in verse 4, ito na po yung panghuli in column 3, anticipation. Bakit kailangan gawin ang mga bagay na ito? Why? Ano po ba ang inaabangan? Ano po ba ang goal na nais po marating ng mga nakakatanda sa church? Verse 4. At pagdating ni Kristo, na siyang Pangulong tagapag-alaga, tatanggap kayo ng gantimpalang napakaganda at hindi kukupas kailanman. So, what are they anticipating? The chief shepherd. The chief shepherd. Now, here might be a question. Bakit po tinawag si Kristo the shepherd? Sa John 10, sabi po niya, I am the good shepherd. I lay down my life for the sheep. Now we can say, siya po ay good shepherd dahil he protects, he feeds, he nourishes, he provides. Pero it's beyond that. Madalas po natin nakikita po sa Biblia, hindi lang po sa John, pati na rin po dito sa Pedro at sa aklat ng Hebreo, na si Kristo po ay tinatawag the great shepherd. Halimbawa sa 1 Peter 2, verse 25, unang Pedro 2, talatang 25. Tignan niyo po ang tawag kay Kristo. Unang Pedro 2, talatang 25. 1 Peter 2, verse 25, sabi po, para tayong mga tupang naligaw noon, pero nakabalik na tayo ngayon sa Panginoon na tagapag-alaga at tagapagbantay ng ating buhay. For you were like sheep going astray, but now you have returned to the shepherd and overseer of your souls. So ang tawag po kay Kristo is shepherd and overseer. Pero dito, in chapter 5, bakit po siya tinatawag the chief shepherd? Because habang hindi pa ho siya bumabalik, may mga tinawag ho siya bilang mga tagapagbantay who are underneath him. Yan yung mga tinatawag na substitute shepherds. So tulad po namin, we are substitute shepherds. Hindi kami yung, we could say, pinaka-pangulong tagapag-alaga. That's Christ. We are substitute shepherds. So kung ano yung nakalagay sa Biblia, yun ang dapat ipakain sa church kasi substitute lang kami. Siya yung tunay na head. Pero hindi po natatapos diyan. May kinalaman po ito sa lumang tipan. Matter of fact, when the Bible says na si Kristo po ang chief shepherd, ito po ay nagpapatunay sa kanyang pagiging Diyos. Bakit po? Dahil kung babasahin po natin ang Ezekiel 34, makikita ho natin kung sino po ang tunay na tagapagbantay ng iglesia. Ezekiel 34. Ezekiel 34. At simulan po natin dito sa talatang 1. Sabi po dito, Ezekiel 34 verse 1. Sinabi sa akin ng Panginoon, anak ng tao, magsalita ka laban sa mga bantay ng Israel.
Sabihin mo sa kanila na ako, ang Panginoon Diyos, ay nagsasabi, nakaawa ang mga bantay ng Israel. Ang sarili lang ninyo ang iyong inaalagaan. Hindi ba ang mga bantay ang dapat nag-aalaga sa mga tupa? Iniinom ninyo ang gatas nila. Ginagawang damit ang mga balahibo nila at kinakatay ninyo ang mga malulusog sa kanila. Pero hindi ninyo sila inaalagaan. Hindi nyo pinalalakas ang mahihina. Hindi nyo ginagamot ang mga may sakit o hinihilot ang binibendahan ang mga pilay. Hindi ninyo hinahanap ang naliligaw at nawawala. Sa halip, pinagmamalupitan nyo pa sila. At dahil wala nagbabantay sa kanila, nangalat sila at nilapa ng mababangis na hayop. Naligaw ang mga tupa ko sa mga bundok at buron. Nangalat sila sa buong mundo at walang naghanap sa kanila. Kaya kayo mga bantay, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Ako ang Panginoon Diyos na buhay, ay sumusumpa na parurusahan ko kayo dahil hindi ninyo binantayan ang aking mga tupa. Kaya sinalaki sila at nilapa ng mababangis na hayop. Hindi nyo sila hinanap, sa halip sarili lang ninyo ang iyong inalagaan. Kaya kayo mga bantay, pakinggan ninyo ang mga sinasabi ko. Ako ang Diyos ang nagsasabi na kalaban ko kayo at may pananagutan kayo sa nangyari sa aking mga tupa. Hindi ko na ipagkakatiwala sa inyong aking mga tupa dahil ang sarili lang ninyo ang iyong inaalagaan. Ililigtas ko ang mga tupa mula sa inyo upang hindi na ninyo silang makain. Ako ang Panginoon Diyos ay nagsasabi, ako mismo ang maghahanap sa aking mga tupa at mag-aalaga sa kanila. Ako'y magiging tulad ng pastol na naghahanap sa mga tupa niyang nangalat. Ililigtas ko sila sa ang lugar man sila nangalat noong panahon ng kaguluhang iyon. So, sino ho ang nagsasalita po dito? Si Yahweh. Nagagalit po siya unang-una sa mga nagahari nung panahon po na ito. Pangalawa na nagagalit po siya sa mga religious leaders daw wala silang ibang inisip kundi ang kanilang mga sarili. Pero sabi po ni Yahweh, ako ang mag-aalaga, ako ang magpapastol sa kanila. Si Yahweh ho nagsabi niyan. Kaya pagpasok po natin sa bagong tipan, anong sinabi po ni Kristo sa mga alagad? Nung pumasok po sila sa Jerusalem, nung pumasok po sila sa lugar ng mga Israelita, go into the lost sheep of Israel and find them. At ano po ang sinabi ng ating Panginoon in John 10? May mga ibang tupa ko na kukunin at ilalagay sa pastulan na ito. Nangangahulugan that yung shepherd na si Yahweh sa dumatipan ay walang iba kundi si Jesus. Kaya no wonder why sinabi, ang lahat ng dinadala sa akin ng aking Ama. Bakit kailangan daling kay Kristo? Dahil siya ang tagapagligtas, yes, pero siya rin yung pastol. Dinadala yung mga naliligaw na tupa, tayo yun mga kapatid. Kaya sabi nga ni Kristo, I did not come to seek those who are righteous. I came to seek those who are lost. That echoes Ezekiel 34. Nangalat sila sa buong mundo. Ngayon hinahanap ni Kristo ang mga ito. So in short, sa kabila po na matinding paghihirap na nararanasan ng iglesia, ang unang-una or rather ang pinakahuling and important na dapat pagsabihan ay yung mga namumuno. Alagaan mo sila. Sa kabila ng kanilang paghihirap, alagaan mo sila. Mahalin mo sila. Turuan mo sila. Huwag kang maghahari-harian sa kanila. Maging halimbawa ka sa kanila. Why? Kasi babalik ang Pangulong tagapag-alaga na si Kristo. That's why, mga kapatid, we need to know the office and the calling ng mga elders of the church. Dahil yan ang mga tungkulin po nila. To protect, to feed, to nourish. Bakit po? Dahil may darating. At yung darating po na yan, kung saan sila mananagot, is the chief shepherd of the church, ang ating Panginoong
Hesukristo. Kaya nawa po sa ating pag-aaral po nitong gabi na bagamat maikli po ang ating pag-aaral, I hope and pray that this has come with clarity sa ating lahat. And I encourage everyone mga kapatid to continually look to Christ tuwing kayo po ay nakakaranas ng mga anumang klaseng paghihirap sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Kaya nais ko po buksan ang ating Bible study floor sa mga may katanungan, Brother Joel. Pastor, yung katulad yan, yung four do's, no? Saka yung bang apat din, dapat kailangan nandun sa isang taong tinawag ng Diyos maging elder? Yes, absolutely. Paano kung hindi kompleto yung apat na yun? There's a difference between perfecting and there's a difference where kulang-kulang. Yeah. Kapag kulang-kulang, kung puro teaching lang siya pero walang alaga, walang pangunawa, walang pagdi-disciple, walang example, then he's not fit. He's not fit. Kasi yun ang requirement ho eh. So, bukod pa ho dito, yung unang Timoteo 3, that's also a requirement. Requirement din ho yun. Yeah. So, kung meron yung apat, pero yung tatlo na meron siya, hindi rin, Absolutely, he is not qualified. So kung yung 3 do nots ay nasa kanya, pero yung 4 do's ay wala, he shouldn't be there. Hindi, I mean, Yeah. nasa kanya yung 4 do's, pero yung... The 3 do nots, nasa kanya ho? Hindi pwede mangyari yon. Kasi kung taos ka nag-aalaga, hindi ka maghahari-harian. Hindi, pero nakikita natin sa mga Right, so ngayon, nangyayari yun. not necessarily kasi bunga ng Espiritu pa rin ang pinag-uusapan ho dito eh. So syempre ho, kung may naghahari-harian, paano natin masasabi na taos-puso po niya inaalagaan ang church? Hindi sila qualified kung ganun. They're not gifted for that. That's what I would say. They're not called there. Kasi nga, may temptation po sila for authority and power. Kaya nga sa unang Timoteo 3 nakalagay, ang sino man nagnanais sa ganitong klaseng opisina must not be a novice. So ang novice, hindi lang pinag-uusapan po dito yung bata lang sa church or baguhan sa pero this refers to any age. A 50-year-old can be a novice. A 40-year-old can be a novice. Kasi yung pagiging novice is knowledge that's lacking and knowledge unapplied. Yeah. Sa Apa, yeah. Yung regarding to 2 John, sabi doon, di ba, elders, and then nakalagay doon, ladies of... Sino yung lady doon? Ngayon, tanong ko ngayon, yung may tumutukoy sa pagiging pastora? No. Kasi elders eh. Yeah. No, nakalagay the elder ang nakalagay doon. And then, nakasulat doon, To the chosen lady. Yeah. So, ang ibig sabihin po nun is that si Juan, bilang nakakatanda, itong liham na ito ay para dun sa piniling babae. Ngayon, there is a debate kung sino yung piniling babae po na yon. Yung piniling babae po ba yon, is that a real person? Or, ang nilalarawan po ng piniling babae is the church as a whole. Kasi tayo nga po yung bride of Christ. So itinuturing po tayo babae po minsan. I still have to study it more, pero based on what I understand, it seems to imply it could be a figure of speech referring to the church. It may refer to a church, yeah. Okay. Yeah. Okay? Kasi may minsan yun na nagiging butas ng mga babae maging pastora dahil doon. Ang nagiging butas po nila, Brother Joel, is Galatians 3:26 to 29. Yung Galatians 3:26 to 29 nakalagay doon, walang alipin, walang malaya, walang hintil, Hudyo, walang lalaki o babae, tayo iisa na sa Panginoon. So that means, dahil iisa na lang po tayo sa Panginoon, kahit yung calling ay para na sa lahat. Pwede na magpastor ang babae, pwede rin etc. So, wala po yung kinalaman sa pastoral ministry kasi ang nais po iparating po ni Pablo doon sa Galatia
which is yung theme ng Galatia, sino yung pwede maging members of the church? Is it those na nagpatuli, self-righteousness, or yung mga sumampalataya kay Kristo Jesus? So yung ibig sabihin ng Galatia 3:26 is a reference more to, ito yung mga magiging parte ng iglesia. Yung mga sumampalataya kay Kristo. Doesn't matter malaya man o alipin, hentil, Hudyo, babae, lalaki. Sumampalataya kay Kristo, they are members of the church. Yeah. Yun ang ibig sabihin nun. Okay? Alright. Anyone else po have any? Pag-aralan yung pastor yung Second John? Yeah. Kasi, Basta doon po bumabagsak po yun, pero I'm pretty sure that it's referring to the church. It might be a reference to the church. Yeah. Tay. Paano yung mga elders na hindi na-ordain pero tumayo si sila sa pulpito at nangaral? Yeah. Kasalanan ba yun? Basta I would say it really depends, Tay, kasi we have to look at yung eksena na nangyayari. Kung yung tumatayo na ordained pastor ay nagtuturo po ng false doctrine, pero sa probidensya po ng Diyos, may ginamit po siya isang lalaki na hindi inordain para magturo ng tama, nakatulong po yun sa church. Pero kung pag-uusapan lang po natin yung kaayusan, as in offices, usually hindi ka pwede maging elder if you're not a pastor. And you cannot be a pastor if you're not an elder. paano yung mga churches na mayroong tinatawag na mga elders? Right, yeah. Doon po, so sa mga na-experience ko, may mga 5 elders. Yeah. Aside from pastor. Yeah. And assistant pastor. So yung tinatawag ng mga elders, yung mga sumusuporta doon sa pastor. Mm-hmm. Kasi yung pastor sa dami ng kanyang trabaho, idinidelegate niya doon sa mga elders niya. So, yung dos and don'ts naman niya, nagagawa naman yung mga elders na hindi pastor. Mayroon pang ang mga pastor talaga na nagmalabis yung nagkahari-harian. So ngayon po tayo, what I would say, kasalanan po yon sa gaytong banda. Kung alam po ng pastor yung tungkulin niya, hindi niya i-delegate po yun sa mga hindi inordain. Kasi kung babasahin po nila ang Tito 1, napakalinaw. Sinabi ni Pablo kay Tito, mag-ordain ka ng mga nakatanda sa iglesia. So ngayon, ang nangyayari po siguro tayo, ito po ay madalas makikita po sa Pentecostal church. Yung tinatawag na elders pero hindi pastor. So may tinatawag na teaching elder na hindi pastor, may tinatawag na supporting elder, yung tinutukoy po ninyo tayo. Pero what does that mean to be a supporting elder? Wala po yung pinagkaiba sa deacon. So I think yung term na elder, hindi yun yung tamang termino. Ang tamang termino po talaga ho doon is that kung magtuturo po siya pangkalahatan in the church, he should be trained for pastoral ministry. He should be in pastoral ministry. Kasi kaya ako nga po nabanggit po sa inyo kanina, tuwing ginagamit po yung salitang presbyteros, wala po yung kinalaman sa supporting the church. Agree ako doon Yeah. sa lahat ng mga nabanggit mo dyan. Based on my experience kasi sa Yeah. kong mga churches, mayroon tinatawag nila na gano'n na may deacons, may mga tawag nito, elders. So, the pastor is the overall overseers of the church. Yung mga elders, ang trabaho naman ni, ayun na, yung dos, nagsisipert din, nag-protect din ng mga congregation, taos pusong mag-aalaga. So ngayon, pastor ho sila. Pero hindi. So ngayon, kung hindi po sila inordain for pastor tayo, ang mangyayari, inaagawan po nila yung tungkulin. Binibigay na yung Exactly. Kaya ako po nasabi tayo that depende po sa situation. yung churches na gano'n. Kaya in fact, ayaw niyang mag-visit, lumabas para mag-visit. Kaya nga po tayo sabi ho doon, hindi sa pilitan. So ngayon, kaya ako po nabanggit depende kasi kung yung pastor, alam po niya yung dapat niyang gawin pero ayaw niya gawin, pinapamigay po niya sa iba na tinatawag elders, ngayon yung responsibilidad po niya, binibigay po niya sa iba, mananagot po siya sa Panginoon. So doon sa bagay na yon, nagkakasala ho siya.
Pero may mga pagkakataon tayo na binabanggit ko nga ho sa inyo, sa providensya ng Diyos, kung yung pastor ay nagtuturo ng mali, na napapahamak nga po yung church, pero may ginamit ang Diyos na magturo ng tama, na bagamat hindi po siya pastor, nakakatulong po yun sa iglesia, pero kailangan din magkaroon ng discernment ang church. So, kaya ko po nasabi sa Pentecostal church tayo, usong-uso yan. Tama naman yung sa Baptist, tama naman yung toro, kaso nga lang may Terms. sakit na Ano na katam. nga eh. Yeah. Sakit na. May sakit na katam. Katamar. Yeah. So ngayon ho, Ayaw niya lumabas. Gusto lang niya doon sa opisina niya. yeah. Oh. So ngayon tay, kung palagi ho siya ganon, wala siyang communication sa church, hindi siya nagpapakita ng halimbawa of evangelism, Kawawa pala. then they have to speak to him. Kailangan siya kausapin. So doon po papasok yung Mateo 18. Kinausap mo na 2, 3 beses, ayaw makinig. Kailangan, inaharap na po siya sa church. So naunawa ko po yung sinasabi niyo tayo, that's why talagang usong-uso po ngayon mga kapatid yung supporting elder, teaching elder. Pero when the word elder is used in the New Testament, elder sa edad, elder as pastor, elder bilang rabbi sa sinagoga. Pero when Peter uses the word elder about himself at yung mga ibang nagtuturo na yung mga may dues, it's a reference to pastors. Kaya ko tinanong kung kasalanan na nagturo daw na tumayo sa pulpito na hindi na-ordain kasi na-experience ko yan para ako'y magsisi. Kasalanan kung Yeah. gano'n na tumayo, nag-aaral dyan sa harapan ng mga congregation. Yeah. Kaya tinatanong pastor ko, yun ay kasalanan. Yeah, so ang masasabi ko po tay, dahil hindi ko po masyado kakilala yung doktrina nung nagpapastor po doon. Kung mali yung kanyang itinuturo, kung hindi siya naghahayag ng ebanghelyo, kung hindi... Alam niya kasi theologian siya eh. He's a theologian. Well, kung theologian ho siya tay, what I would say is, hindi siya dapat magpatayo na hindi elder if he's a theologian. Kasi ang theologian, tagapag-aral, he would have known this. Pero, No, one talaga. yeah. Pero it doesn't mean, hindi ko po masasabi kasalanan ho yun because of the fact, depende po yan talaga sa yung mga nagaganap, yung mga eksena na nangyayari. So, kung yung pastor po na yun, wala siyang kakayahan magturo, or if he's teaching falsehood, tapos sa providensya ng Diyos may tumayo to help the church of God, then I think nakatulong pa ho yun sa church. Pero kung palagi po yung nangyayari, I think the best thing to do na dapat gawin ng theologian na yon is that dapat i-train na for pastoral ministry. Kasi bakit mo patatayuin na hindi mo siya i-ordain, hindi mo siya ite-train for pastoral ministry? It doesn't make sense. So, kung yung tao po na yon na theologian, tayo siya ng tayo ng mga tao na may kakayahan po magturo, at nakikita naman po yung mga giftings po na ito, dapat nilalagay po siya under training of pastoral ministry. Yun ang dapat po niyang gawin ho. Hindi naman siguro pinitesting lang siguro. Kasi tinuruan din kami ng how to prepare A sermon. Yeah. May kunting Yeah. siguro pinitesting naman siguro. Yeah. Pastor, baka nakirang bakasyon yung pastor, baka pumunta sa ibang lugar. So going back to yung sinasabi ni Tay, Nangyari yan eh. ang mas biblical po talaga Tay is tulad po ni Timoteo at si Pablo. Nung may makita po siya tawag kay Timoteo, hindi agad niya po pinatayo sa iglesia. Ang ginawa po niya, sinama niya palagi. So nasa Acts 16 ho yun, lagi niya kasama. Ngayon ho, what I would do in that situation, kung ang isang tao, let's say, kayo po Tay, or Brother Ray, may tawag po kayo for pastoral ministry, the first thing I would do is, habang binababad ko po sa prayer, ang unang-una ko po titignan are the qualities. So yung qualities po ang una. Pangalawa po, yung patotoo ng iglesia. Kasi hindi pwede lang po yung patotoo ng pastor. Kailangan ang buong iglesia, nasasaksiyan po talaga nila that itong tao ito may tawag. So ngayon, kapag nagkaisa po yung pastor with the church, nasaksiyan po nila na may tawag itong taong ito, ilalagay na po siya sa pastoral training. So, yung pastoral training po na yon, hindi siya patatayuin agad po ng Sunday service.
kundi yung mga growth groups na ibinigay po sa kanya, doon makikita, doon siya mahahasa ho lalo. And then pagdating sa mga Bible study, yung mga home Bible study, siya yung patatayuin po doon for further training. Pero yung sa Sunday po agad, it's really difficult, yeah. Yeah, yun nga po, yeah. Yung mga Bible study, yung mga growth groups, yung mga ganun, ho. Yeah. Kasi part po yun ng training, ho. Yes. Pero paano pag pastor, bagamat may gifting sa pagtuturo, pag-exhort, pero walang pagnanais na mag-oversee. Kasi malinaw yung sinabi ni Pablo, di ba, na kung sino yung mga nagnanais na mga siwa to oversee, they desire a good thing. Yeah. Hindi pa rin sila maitatayo bilang Kasi when you say teaching, yung tungkulin ng teaching is at talagang binibigyan ka ng Panginoon ng insight, wisdom, at yung pagiging masigasig to plumb the depths of Scripture. Ngayon, yung kung ang tinutukoy natin, ginagamit siya ng Diyos na mag-exhort, ng malakasan, magpalakas. Pero not necessarily teaching, kasi teaching is more of information unpacked, whereas preaching is to bring that into application. Pero kung he likes to encourage, likes to strengthen the church, ang tawag doon, gift of exhortation. So doon sa Roma 12, sabi, those who have the gift of exhorting, let him exhort. So saan magagamit yung exhortation na yon? Not behind the pulpit. It can be in private. Halimbawa, kapag may mga kapatiran na hindi dumadalo, pinapalakas niya yung church. O sa mga men's fellowship, inaambag niya yung kanya natutunan. So, when we talk about teaching talaga, teaching is more of pangkalahatan. Giving them the counsel of God. Yeah. So I would make a distinction between those two. Now, pastoral ministry involves preaching, teaching, and exhortation. Si Kristo, magandang halimbawa niyan. Ang tatlong ministeryo ni Kristo in Matthew 4 is healing, preaching, teaching. So, ang unang-unang makikita natin sa unang Timoteo 3 is that ang sino man nagnanais ng mga siwa sa church has the ability not to preach, but to teach. Kasi marami po nangangaral. Tulad po ni Apollos, nangangaral po siya. Si Stephen, nangangaral po siya, pero hindi siya pastor. Ano po siya? Deacon siya, pero nangangaral siya. But when it comes to teaching, you're unpacking the counsel of God. So yung teaching and preaching, makikita po yun as gifts sa mga nagnanais po. Mga siwa. So of course, dito po sa nais na makatulong, hindi po pwede na papasok po sa pastoral ministry is, ayoko magbasa. Ayoko mag-aral. Masyado marami akong babasahin. Ayoko. Gusto ko lang yung simple lang. You're not called pag ganun. Kasi most teachers in the Word of God na makikita po natin, they know the Word of God. Alam po nila. They may not know everything 100%, but they have a grasp of the Word of God. At the reason why kailangan po nila mag-aral, may nais po sila makatulong. They want to help the church. Now, are all pastors the same? No. They're not all the same. There are those who have degrees of grace at talagang when they teach, it's so informative but so impactful. Meron naman iba, they have teaching but they're also great in preaching. So napakarami mga halimbawa pero never nawawala yung dalawa po na yun. You need to preach, you need to teach. Always. Magkasama po yung dalawa na yun. Okay? Anyone else have any question? Anyone? Yung pastor yung hindi siya pastor pero babae. Pero part of those qualification na gagawa niya. May katangian po siya ng ganito, ha? May mga do's siya. Yeah. So, how are you gonna qualify? I think we need to make a distinction po sa pag-uugali at yung requirements. Kasi kung sasabihin po natin, well, may dues sila. Ano yung dues na ibig natin sabihin? May nais sila mag-alaga, may nais sila makatulong. Then maaari, ang nakikita ho natin dito, yung pag-uugali. They have a willingness to serve the church. Pero hindi lahat ng may willingness
na mag-serve sa church is called for pastoral ministry. No, I'm talking Yeah. about babae, hindi yung pastoral na. Yung babae, paano mo makaklasify yun inside the church? Oh, na may... Okay, so... Halimbawa, meron lang siyang burden na meron siyang ganyan. Yeah. May douche siyang ganyan. Yeah. So ngayon po... Ay, sorry. No, go ahead. Sorry to cut you off. Yeah. Pero, meron din naman sinasabi na tumahimik kayo ng mga babae. So, how are you classifying ng... Hindi, iba naman yung behavior naman. Yeah. Mga women pa rin. Yeah, so what I would say po ma, is that ang mga babae, they have great gifts in the church. Halimbawa, they can evangelize. Ang unang mga nag-evangelize sa resurrection ni Kristo ay mga babae. Pangalawa po, mag-asawa, isang babae, isang lalaki, ang nagturo kay Apollos outside the church. Pangatlo, ang ministeryo po ng isang babae is so powerful dahil sa ministry of these women, it's actually yung ministry of women kung bakit si Timothy ay naging pastor. Si Eunice pala, at ang kanyang grandma ang nagturo kay Timothy. We also see that yung influence po of godly women in the church ay nakatulong sa mga kababaihan na dalaga. Kasi sabi doon sa Tito 2, Titus, ituro mo sa mga nakatandang babae na maging ganito ganyan upang maturuan nila yung mga nakabatang babae on what they need to do. So there's a ministry for women. So I would say po ma is that for the sake of order, may giftings ang mga babae pero it just needs to be placed in the right place. In the right line. So in our church, marami po mga nakakatandang babae. May alam po kayo sa Word of God. May karanasan po kayo when it comes to womanhood. So ano po saan nyo po magagamit yung gifting at experience po na yon sa pagiging Kristiyano? You can use that by teaching and helping the younger women in the church. So may mga single women po tayo dito. May mga young women po tayo dito. So how can you help them as Christian women na lalong lumago sa pananampalataya sa tawag ng pagiging babae? So nasa Tito 2 po yun. Yeah. So there are many things na makikita natin sa salita ng Diyos na nagpapakita po ng verses of what a woman should do and where a woman should be pagdating po sa pagmi-minister in the Bible. Okay? Pero just to add as well, yung binabanggit po doon mas sa 1 Corinto 14 that ang babae ay dapat tumahimik lang po. Yun po ay nasa konteksto po ng either pagtututol or pagka-question sa mga pinaprophesy na mga kalalakihan when they speak in tongues with interpretation. Yeah. Okay? So yun ay madalas na ginagamit pong in some churches. Ang babae hindi na siya pwede magsalita in the church ever. Pero that's not what Paul was saying sa 1 Corinto 14. Kaya nga sa 1 Timoteo 2, hindi ko pinintulutan ng isang babae magturo o mamuno, kundi manahimik siya at makinig. Ang konteksto po nun is that kung may mga babae, they're hearing the preaching and yet they're interrupting the preaching dahil they want to ask questions, they are better to ask at home to their husbands. So, may order ho. It's not a universal command that all women can no longer speak o bumulong in the church. That's not what it's saying. No. It's an order thing. Yeah. Anyone else po may mga katanungan sa ating may tanong ho kayo? Yung hindi na dyan ang tanong. Doon sa Mateo 21:19, bakit kinurse ni Jesus ang puno ng higos? Why kinurse? Ang hinahalintulad kasi po nun, Nay, or ang nilalarawan pala ho, is yung pananampalataya ng mga Israelita. Dahil ang mga Israelita po ay ayaw po sumampalataya kay Kristo, hinalintulad po ni Kristo ang kanilang baog na pananampalataya.
He's saying that, look at this fig tree. Kapag sinumpa niya, hindi na mamumunga yan. Ang nilalarawan po nun ay yung baog na pananampalataya ng mga Israelita. Yun ang ibig sabihin po nun. Kaya pagdating po natin sa Mateo 24, ang nakalagay ho doon is that kapag nakita mo na that some of the leaves ay nagkakaroon po ng bunga, then you know that summer is near. Ang ibig naman sabihin po nun is that the coming of Christ is near. So, meron naman po na nagtuturo na that nais po ipakita ni Kristo ang kanyang kapangyarihan. And I have no problem with that, pero I believe it's referring more to the unbelief ng mga Israelita. Yeah. Ang Kristiyano ba noon at ngayon pareho lang? Kristiyano po noon at ngayon. Pagdating po sa moral nay, pagdating po sa doktrina, o pagdating po sa lifestyle? Pareho lang. Well, the reason why I asked po, kung doktrina lang po ang pag-uusapan hunay, pagdating po sa Ebanghelyo, we have a very consistent history na talagang iisa lang po yung Ebanghelyo na pinaniniwalaan po ng church for the past 2,000 years. Subalit kung tatanungin po natin, parehas po ba yung lifestyle noon kaysa po ngayon? The answer is no. Ang lifestyle po ng mga Kristiyanong babae po noon was quite different. Marami po sa kanila na hindi pwede lumabas ng bahay. Marami po sa kanila walang karapatan mag-vote. They were only housewives. They could not go outside of their homes. They could not work. Kasi kapag lumabas sila na hindi kasama ang kanilang mga asawa, it's either prostitute po sila or rebellious wives. Pangalawa po, every day, ang kultura po kasi ng mga Christians at that time is everyday nakikita-kita ho sila sa sinagoga. Tayo po, wala tayong sinagoga tulad po ng mga Kristiyano po noon, which was a Jewish synagogue. Gayunpaman, we also see that there's also a cultural difference sa kanilang mga kinakain. So, kung yun po ang tinutukoy po natin na parehas po ba, the answer is no. Pero, it doesn't matter kung ano po panahon of the Christian Church, pagdating po sa doktrina, pagdating po sa mga inuutos po ng Biblia, kailangan talaga na magkaisa ang bawat henerasyon for the church. Yeah. So there's a lot of things different. Back then, walang church building. Ang building lang po nila bahay. Nakikita po sila sa bahay. Yeah. So ngayon, it wasn't until maybe the 3rd century, 4th century, na uso po yung church building kapag lumaki na yung church. Ang Ephesus, isang mega church po yan nung panahon po nila Pablo. So, hindi po parehas culturally. Okay? Anyone else have any other questions? May mga katanungan po ba tayo itong gabi? Oh, Pastor. Yes, Brother Ray. Bakit po, Pastor, yung inheritance ng Manasseh, bakit hati siya? Bakit po dalawa? Kumbaga yung sa land, di po ba may west, may binigay sa kanila sa west, tapos may binigay sa east. Is this in Joshua? Opo. Yeah. Because it was an inheritance na ipinangako ng Diyos that they would have. So yung bawat lugar na yon, Brother Ray, it's interesting. May mga naninirahan po doon ng mga hintil na kailangan nila sakupan. So ngayon, there's an inheritance, they're dividing that inheritance sa 12 tribes of Israel. Parte yun ng pangako eh. They have to have that. Pero bakit yung iba buo? Kunyari, bakit yung Ephraim? Bakit buong Ephraim yun? Bakit sa Manasseh lang yung may half tribe siya? Yeah. Na dito kayo, tapos half tribe yung doon sa... I think one of the great reasons then is it also depends sa mga tumulong in the early stages. Like for example, in Joshua chapter 1, or Judges chapter 1 pala, I'm sorry. Makikita ho natin that, Joshua pala, there were some individuals na hindi po tumulong na patayin yung mga Kananeo. So ngayon, there's a division of inheritance din po doon. Pero, it's also interesting kasi when you go to Genesis 49 and 50, doon natin makikita kung ano yung mga blessings po na nararapat sa bawat tribo. So when you go to Genesis 49,
basahin niyo po yung whole chapter na yun, makikita ho natin ng Brother Ray that ang bawat tribe may mga kanya-kanyang blessing na ibinigay sa kanila. So for Judah, for example, and why? Kasi mula from Judah would come the king. From Judah would come the Messiah. And then you would have Ephraim, Manasseh. Ephraim and Manasseh, I think if I'm not mistaken, I don't think that they are full-blooded Jews to my understanding, because ang naging asawa ni Jose at that time was Egyptian. So we have to consider that as well. But nonetheless, may mga portion. May mga portion, yeah. So Genesis 49 would be the good place to start. Yeah. Okay. Anyone else po may katanungan? Okay, so kung wala na po tayo katanungan mga kapatid, I hope and pray that naging klaro sa atin that the whole purpose po talaga of 1 Peter 5 is not about just the pastors, but rather ano yung dapat gawin ng mga namumuno during times of testing para sa church. Kailangan po nila gampanan po yung mga bagay na ito sa mga oras ng pag-uusig dahil may pananagutan po sila when Christ comes back. Okay? So yun po talaga ang bod niya. So tayo po ay magbigay na po ng doxology sa ating Panginoon.